Creepy Midnight Stories. Hindi ako naniniwala sa multo noon. Hanggang sa gabing yun, sa loob ng isang lumang sinihan na halos wala nang pumupunta. Ako si Roy, working student. Part-time ako bilang usher sa isang sinihan na matagal nang naluluma. Madalang ang tao, lalo na sa huling screening, alas 11 ng gabi. Sa totoo lang, boring ang trabaho ko. Magche-check ng ticket, maglilinis, tapos magbabantay kung may pasaway na audience. Pero isang gabi, may dumating. Isang babae, mag-isa, nakaputing damit. Tahimik siyang lumapit sa ticket booth. Hindi siya nagsalita. Inabot niya lang ang bayad. "Anong movie po?" tanong ng cashier. Hindi siya sumagot. Tumuro lang siya sa huling screening. Napatingin ako sa screen list. Wala namang nakaschedule. "Ma'am, wala pong showing ngayon sa oras na yan," sabi ko. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Ngumiti. Pero hindi normal. Parang pilit ang ngiti. "Meron," sabi niya. Mahina, pero malinaw. Bigla akong kinabahan. Pero tinanggap pa rin ng cashier ang bayad. Inabot ang ticket. Hindi ko alam kung bakit. Parang may mali. Pinapasok ko siya. "Enjoy po ma'am," sabi ko. Hindi siya sumagot. Diretso lang siya naglakad. Papasok sa loob ng sinihan. Lumipas ang ilang minuto. Tahimik. Walang ibang pumasok. Ako lang ang nasa labas. Naisip ko, i-check kung nasa loob nga siya. Pagpasok ko sa cinema hall, madilim. Tanging ilaw mula sa screen ang nagbibigay liwanag. Pero walang pelikula. Static lang, white noise. At doon ko siya nakita. Nakaupo sa gitna, mag-isa, nakatitig sa screen. Lumapit ako, dahan-dahan. "Ma'am, wala pong showing." Bigla siyang nagsalita. "Tahimik ka lang." Tumigil ako. May nanonood pa. Nanlamig ang katawan ko. Napatingin ako sa paligid. Walang tao. Pero pakiramdam ko, hindi lang kaming dalawa ang nasa loob. May iba pa. Dahan-dahan akong umatras. Pero napansin ko, may mga upuan na naka-fold pababa. Parang may nakaupo. Pero wala akong nakikita. Bigla akong napalingon sa screen. May gumagalaw na, hindi na static. Isang lumang pelikula, black and white. May eksena ng isang babae, tumatakbo, sumisigaw, hinahabol. At nang lumapit ang kamera sa mukha niya, nanlaki ang mata ko. Siya, yung babaeng nasa sinihan. Biglang tumayo ang babae sa upuan. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. "Natapos na," sabi niya. At sa screen, nahuli na siya. Biglang namatay ang ilaw. Buong sinihan, madilim, tahimik. Pero may narinig ako. Palakpakan. Mabagal, paunti-unti. Parang maraming tao. Hindi ko na kinaya. Tumakbo ako palabas. Hindi ko na nilingon. Kinabukasan, tinanong ko ang manager. "Sir, may babae po bang ganoon dito dati?" Tumahimik siya. Tumingin sa akin. "Teka," sabi niya. May kinuha siyang lumang file. Lumang balita. May headline, "Babae, namatay sa loob ng sinihan habang nanunood." Nanlaki ang mata ko. "Anong nangyari, sir?" "Nasunog ang sinihan noon," sabi niya. Isa siya sa mga hindi nakalabas. Parang may bumigat sa dibdib ko. Mula noon, dagdag niya, may mga nagsasabing may nagpapakita tuwing huling screening. Hindi na ako bumalik sa night shift. Pero minsan, kapag napapadaan ako sa sinihan, nakikita ko pa rin. Sa loob, may ilaw. May gumagalaw sa screen. At sa pinakagitnang upuan, may nakaupo. Naghihintay ng susunod na manunood.